Kasi pag hindi ho yan sila nawala at naging presidente pa rin ho itong si Bonget, hindi matapos-tapos ho itong nakawan sa pera mula ho sa kaban ng ating gobyerno. Para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto. O subukan nilang mag-focus ngayon. Talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Ayun. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kumisan, may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Pero yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, 4 na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun. Dadagan ang Bida News Update. Ganun agad, Balita. Alright, welcome back mga kabita. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. At medyo mainit-init pa rin ho yung takbo ng politika sa ating bansa mga kabalitaan dahil tayo po ay patuloy na naglalahado at atin pong ibinubunyag yung mga sekreto ng mga buhaya na nakuha natin mula ho sa mainstream media at sa social media outlets mga kabalitaan. Dahil ito pong programa ho natin ay tumatalakay ho sa usapin na ito ay mapapanood lamang ho sa mundo ng social media mga kabalitaan. Okay, bago tayo magsimula, ating pakiusap po sa mga kababayan natin abroad at sa lahat na po na mga nanonood na hindi pa po nakapindot ho dyan sa subscribe button mga kabalitaan. Gawin nyo na po yan para sigurado ho pag may mga bago tayong video, agad-agad nyo po itong mapapanood. Lalo na pag na-click nyo na po itong notification bell mga kabalitaan. Dahil siguradong updated ho kayo lagi araw-araw mga kabalitaan. Anyway, pag-uusapan ho natin ito pong pagbitiw ni talagang parang na to no? Parang pinaghandaan na yata to mga kabalitaan ni Ping Lacson. Na ayon pa dito mga kabalitaan ay siya po ay magbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee mga kabalitaan. At binibira ho dito ni Senador Marcoleta itong si Ping Lacson, lalo na ho itong si Tito Sen mga kabalitaan. Dahil nga po may binabalak ko silang hindi maganda dito kay Senador Marcoleta sa oras na sila ay nasa plenaryo ho. Mamaya ipapakita ho nating sumbat dito. Pero bago pa po ang lahat, itong si Senador Alan Peter Cayetano mga kabalitaan, alam nyo po ay nakakatakot ho talaga itong kanyang panawagan ho. Calling for mass resignation, snap elections, amid corruptions, scandal mga kabalitaan. Marami na daw, karamihan sa mga Pilipino ay wala na daw tiwala ho sa government, lalo na ho sa administrasyong ito at sa lahat ng government officials na nababanggit ho sa sinasabing pagnanakaw sa pera ni Juan mga kabalitaan. Sabi po ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kailangan daw mag-resign na ang lahat at pahintulutan yung snap election mula ho sa pagka-presidente o mula sa presidente, vice president, senate and Congress mga kabalitaan. So may additional pa ho siyang hiling ho dito. Kung maaring kunyari kung matuloy ho ito na wala hong ni sino mang incumbent na maari hong makatakbo ho para sa one election cycle mga kabalitaan. Ang tanong po ba, ito po ba ay sang-ayunan po ba ito ng karamihan mga kabalitaan? Alam niyo po mga kabalitaan, maganda ho itong naging suhestyon, yung mungkahing ito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bababa ho sa pwesto mula presidente hanggang kamara ho dahil nga po para mabalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating gobyerno at mabawas-bawasan or matanggal na ang walang katapusang pagnanakaw ho sa mga buhayang politiko sa ating bansa. Pero kung hindi ho ito sasang-ayunan mga kabalitaan, meron pa ho tayong isang option ho na mangyayari. Dahil alam na ho natin
nasirang-sira na ho ang imahe ng ating gobyerno, lalo na ho sa administrasyong ito. Kung sakali hong si Inday Sara Duterte ang manalo bilang Pangulo sa darating na 2028, maaari naman sigurong siya po ay ideklara niya ng revolutionary government. Hindi ko po alam kung anong panuntunan ho para magkaroon ng revolutionary government o deklarasyon ang isang presidente para at least man lang mapalitan ho yung mga individual na nakaupo pa rin hong mga kawatang politiko sa Kongreso, sa Senado at lalo na ho sa Executive Department, mga kabalitaan. Kasi pag hindi ho yan sila nawala at naging presidente pa rin ho itong si Bonget, hindi matapos-tapos ho itong nakawan sa pera mula ho sa kaban ng ating gobyerno. Pero ako po, in my own opinion, kailangan ho talaga magkaroon ng snap elections. Kailangan ho talaga, mga kababayan, palitan ho itong mga nakaupo, kasalukuyang nakaupo ho dito sa ating gobyerno na mga kawatang politikong ito na identified naman ho natin kung sino-sino po ito, mga kabalitan. Kasama na po yung pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ngayon, lipat to tayo sa ating usapin, mga kabaitaan. Itong si Senador Ping Lacson, mga kabaitaan, magbibitiw ho sa pwesto. Gano'n na lang kadali, mga kabaitaan, yung kanyang desisyon na magbitiw na lang ho, mga kabaitaan, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Akala ko ba kakayanin niya ito? Ano bang ikinakatakot niya, mga kabaitaan, at kinabahala? Hindi niya ba kayang lunukin yung mga pambabatikos sa kanya mula ho sa mga basher niya at sa mga hindi naniniwalang mga Pilipino dahil sa nakikita ho natin ngayon na iba na ho yung landas ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, mga kabaitaan, sa mga nagnanakaw ho sa pera na budget mula sa Department of Public Works and Highways. Sa tingin ho natin, ito lang si Senador Marcoleta ang kalaban ho nitong talagang tinik sa kanya, mga kabitaan. Pikunin pala ito. Akala ko ba ganun ho kagaling at gusto niyang masawata ang mga kawatang politiko? Ba't siya ho, nung una po, excited ho siyang uupo bilang bagong Blue Ribbon Committee? At talagang ginigibaho nila yung diskarte ni Senador Rodante Marcoleta. At siya po ngayon ay sigurado na hindi na ho nakakatulog ng maayos dahil siguro dala na ho ng kanyang baka guilty ho ito, mga kabaitaan. Ang hindi lang po kasi maganda ho dito ay natatakpan ho kasi itong sino ho talaga ang promotor, ang arkitekto ho ng nakawan sa pera ni Juan, mga kabaitaan. Itong si Romualdez allegedly at si Zaldico. Talagang conflict of interest ito sa kanya dahil nga po, mga kabaitaan, ang sabi niya dito na Mr. President, naawa ho kami sa inyo. Nasa likuran niyo lang po kami, Mr. President. Tama po ba yun, mga kabalitaan? Na nagpapakita na ho siya ng suporta sa presidente. Sinasabi ho nating mananagot dito ay kasama ho dito yung ating Pangulong Bonget, mga kabaitaan, dahil siya po ang isa o siya talaga. Kumbaga, inapprove niya ho itong budget na ito at hindi niya po ito sinala ng gusto, perma na lang perma. Kaya sigurado ho kung magkano natatanggap ni Tambuaya at nitong si Zaldico, ayon pa sa mga karamihan na nakakatanggap po allegedly, ay maaari rin posible rin na meron din ho itong papitik-pitik, ika nga, natatanggap na kunting halaga. Sabihin ko lang kunting halaga kasi nga ginagamit nila itong kanilang pinsan. Siyempre, sino ba yung nasa front? Yung front ang malaki ho. Nasa likuran ka lang ikaw lang yung backup namin ba't bibigyan ka pa namin ng malaking hatian? Parang ganun ang sistema, mga kabalitaan. Anyways, tuloy tayo rito kay Senator Ping Lacson. Balita ho mula sa GMA Integrated News. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila, walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva, ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko
doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na iginawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin na lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalan Pero yung masasabi natin dito mga kabitan, yung pagbitiw dito ni Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, dahil sa sobra kasing kahambugan nito, nagbubuhat kasi ng sariling bangko. Nagmamagaling kasi ito mga kabalitaan. Hindi naman sa sinasabi niya dito na meron daw kumukontra. Pinatutukuyan niya dito si Senador Marcoleta mga kabalitaan. Kung sa totoo lang po, kung kayo po ay nakikinig talaga sa kapwa nyo mababata, sa kapwa nyo senador, kung may mga iminumangkahi man sila sa suhestyon, dapat pakikinggan mga kabalitan. Yung bumoto niya na sila si Sherwin Gatchalian, sino ba yun? Si Ejercito, si JV Ejercito. Nagbago na yung kanilang pananaw patungkol sa usapin at sa investigasyon ito. Dahil sila po mismo nakakita na na medyo parang lumihis na tayo Pinaratangan nila dito si Senador Marcoleta na lumilihis daw yung usapin. Abogado po si Senador Marcoleta, hindi basta-basta na kung meron siya natatanggap na may impormasyon na pumapabor para sa taong bayan, hindi niya po ito agad-agad na pinaniniwalaan. Kaya magkakaroon pa rin ng mga samut-saring impormasyon na magkaka-coincide mga kabalitaan, na magkakapareha mga kabalitaan ang testimonya ng isa para doon masisimulan kung gaano ba kabigat itong mga nagsasalita laban sa mga taong kawatan or politikong kawatan sa ating gobyerno. Yun sa kanya ay pabilisan Unang-una, nag-privilege speech pa sa mga kabaitaan dahil marami daw nga ghost flood control project sa Bulacan. At nung ito ay pinuri ng ASPN na napakagaling daw, siya lang yata daw yung isa sa mga senador na hindi tumanggap ng pork barrel. At talagang tutugisin niya daw ito mga kabaitan. At pinuri talaga siya sa ASPN. Lumalaki yung ulo nito. Parang hindi na yata nakikinig sa mga suhestyon. Dapat siya makinig dito kay Senador Marcoleta dahil abogado Abogado itong si Marcoleta at alam niyo po papaano niya iproseso ang kanyang sariling investigasyon patungkol dito mga kabalitaan. Dahil siya po ay matagal na sa paninilbihan bilang litigation lawyer mga kabalitaan. Investigador itong si Ping Lacson, mas matalino pa po itong mag-imbestiga, itong si Senador Marcoleta. Ang problema lang dito ni Ping Lacson mga kabalitaan, pumapanig lang talaga ito sa kanyang pinaniniwala ang amo na si Bongit mga kabalitaan. Hindi na talaga didiretso ito sa tamang landas kasi nga nagsalita na siya na naawa siya ni Bongit dahil nga palungkot-lungkot, paiyak-iyak itong si Bangag mga kabalitaan ay naawa din itong si Ping Lacson mga kabalitaan. At sabi pa niya rito, nasa likuran niyo kami Mr. President. Tingnan niyo po. Parang sinasabi niya dito, huwag kayong mag-alala Mr. President. Tuloy pa rin yung hatian kahit kakunti na lang. Basta mahuli na natin tong si Saldico. Huwag kayong mag-alala, hindi na natin yan isasama itong si i-divert na natin itong si Tambuaya. Parang ganun yung tono ng mga pangyayari ngayon mga kabalitaan. Hindi ko man sinabi na ganun talaga pero para papunta na doon mga kabalitaan. Ngayon, magbibitiw siya. Bakit? Isa lang yung masasabi natin dito. Hindi niya po kayang paninindigan yung kanyang ipinangakong tutugisin yung mga kawatan na politiko sa gobyerno. Dahil unang-una po ay meron na rin itong kinikilingan.
meron na rin ho itong pinoproteksyonan mga kabalitahan. Niwala ho isa sa kanila ang kaya hong makipagdebate harap-harapan dito kay Senador Marcoleta. Kaya pinagkakaisahan ho siya dito. O ano bang sabi niya rito mga kabaitaan? Binueltahan niya po itong mga nasa majority. Particularly mga kabaitaan, itong si Senador Ping Lacson at si Soto dahil nga po halata at nababasa ho ni Senador Marcoleta na siya po ay pinipigilang makapagsalita ho sa plenaryo dahil po wala ho silang may sagot dito mga kabalitaan. Ito po, panoorin natin yung programa ng Saga ng Mamamayan. Bago natin i-refer yung privilege speech ni Senador Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya... Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding, presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin niyo si bababa JB. sa podium. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para nag-usap. Para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya, kinakailangan nga niya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis, magbi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon, Hindi tama. mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman ito. Na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda. Opo. Apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Pilipinas yata yun. Napakarami na naman congratulatory speeches. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Pwede, ganun na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli. Na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Riza. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, a brief manifestation only. Okay. Senator Riza is recognized. Recognized, yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation lang. Brief manifestation.
Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan, So kung ganyan ho yung pangyayari, sigurado ho mga kabaitaan na talagang wala ho silang balak na pagsalitain ho itong si Senador Marcoleta. At kaya ho siguro hindi ho sumipot ho itong si Ping Lacson dahil po ay una na siya po ay matatamaan ho sa privilege speech ni Senador Marcoleta, mga kabalitaan. Kaya ho ayaw niya pong sumipot. Patunay lamang ho ito mga kabaitaan na sila po ay walang kakayahan na makipagdebate ng harap-harapan itong mga nasa minority o sa majority rather laban kay Senador Marcoleta. Dahil kitang-kita ho natin dito na sincero at tapat ho mga kabaitaan. Una tapat, sincero at nasa puso niya po ang paglingkod sa ating bayan, sa ating mga kapwa Pilipino, mga kabaitaan. Sandali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan niyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share niyo na rin po ito, kabaitaan. na nakikinig. Ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Aha. Kailangang maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Aha. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung talaga. magsalita ako 4 na lang kami dun eh. Aha. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-i-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Aha. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Aha. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sipagkat siguro hindi nila, baka kung ano naman sasabihin yan. Aha. O nasa sa inyo, hinuli ako. Aha. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, Diba? kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oo. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntang ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos yung Alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Oho. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni Senator, sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe, gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Ako naman, okay lang. Sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Ayun. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kumisan, may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, 4 na pa lang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Ayun po, so huli-huli, bistadong-bistado ho ni Senador Rodante Marcoleta ho mga kabitan, kahit pinagkakaisahan ho dito, huling-huli niya pa rin ho yung mga bulok na diskarte ho ng nasa majority mga kabalitaan. Kaya sabi ko sa inyo hindi nyo basta-bastang maluloko ho si Senador Marcoleta.
Kaya proud ho tayo sa kanya na nakaupo ho siya ngayon bilang senador dahil siya po ay atin pong inaasahan dahil siya po talaga ay may alam sa batas. So abogado ho, litigation lawyer mga kabalitaan. Kaya nararapat lamang ho na siya ay pakikinggan ho dyan sa kanyang mga kasamahan. Hindi naman ho nagbubuhat ng sariling bangko. Sabi ni Ping Lacson, boastful daw itong si Marcoleta. Nanggugulo lang daw mga kabaitan. Sinasabi mong nanggugulo kasi hindi mo masagot-sagot yung kanyang mga sinasabi ho dyan, Ping Lacson. Dinadaan mo lang yung rebuttal mo sa social media. Wala ka palang yag balls. Nung una, hindi ka pa chairperson ng Blue Ribbon Committee, ay napakahambog mong magsalita. Nag-privilege speech ka pa na talagang tutugisin mo. Ipagpatuloy mo yung ipaglalaban sa mga tiwaling laban sa mga tiwaling opisyalis ng ating gobyerno. Inuumupo ka na, si Marcoleta lang pala yung katapat mo, bigla ka nang umatras, bumahag na yung buntot mo. Akala ko ba may paninindigan at kahit anong mangyari dapat ipaglaban? Kayo-kayo nga lang dyan Naturalmente, questionin ka, sisilipin at titignan talaga kung saan tutungo or patutunguhan itong investigasyon. Dahil sila mismo, nakakaalata na, pawang may pinapanigan dito. Simple lang yung hiling. Sinasabing imbitahin lang itong si Romualdez Tambuaya mga kabitaan, hindi nyo kayang padalahan ng sulat imbitasyon. Nagawa nga ho ito ni Congressman Tumi Tiangco na inibitahan ni Senador Marcoleta, sasabihin mong hindi po pwede dahil ito ay may immunity. Immunity para sa tinatawag ng parliamentary courtesy mga kabalitaan. Ano bang masama ho doon kung iimbitahin lang itong si Romualdez para sumagot sa mga aligasyong ito kung siya ba talaga ay walang ginagawa? Sa panahon sa impeachment ni VP Sara Duterte, napakalakas ng loob ng mga hinampak na ito. Yun pala, allegedly, mga kawatan pala mga kabaitaan. Sila pala talaga yung kurakot mga kabaitaan na ipinapahin nila kay Sara Duterte. Gamit pa yung pera ni Juan para bayaran itong mga pumirmang mga tonggisistang mukhang pera din mga kabaitaan para lang makakuha ng maraming boto na ma-impeach sa Kamara itong si VP Sara Duterte. Kaya kung gusto niyo pong ganitong klase mga video presentation na natin mga kabitaan, kaya pakiusap po natin, huwag kalimutan po, paliguan ng maraming likes, buhusan ito ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion, i-share nyo rin po ito mga kabitaan. Then, of course, pinutin ang notification bell and then subscribe sa mga bagong salta. Maraming salamat po. Sana patuloy kayong sumuporta sa ating munting bahay at wala ho tayong iwanan. Patuloy tayo sa paglalahad ng mga impormasyon na nakala po natin sa loob ng 24 oras mula ho sa mundo ng social media. Kaya ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mwah! Chip chip. Peace out. Danagan Balita.